May isang hindi na pag-usapang fenomenon na nangyayari sa mga relasyon pagkatapos ng edad na 40. Ang mga pagsasamang tila matatag sa loob ng mga dekada ay biglang tila bumabangga sa pader. Ang mga magpartner na matagal nang magkasama ay biglang nagiging parang estranghero sa isa't isa. At nakakagulat ang mga estatistika, ang bilang na diborsyo para sa mga taong lampas 40 ay double na kumpara sa 20 taon na ang nakalipas. Pero ito ang maling akala ng karamihan. Hindi ito tungkol sa isang taong biglang nababaliw o nagkakaroon na midlife crisis. Ito ay isang perpektong bagyo ng mga pagbabago sa isip, katawan, at lipunan na sabay na nararanasan ng parehong lalaki at babae sa panahong ito. Mga pagbabagong kadalasan ay hindi na paghahandaan ng mga mag-asawa. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa mga relasyon pagkatapos na 40, bakit napakahirap ng panahong ito, at ano ang kailangang maunawaan upang matagumpay itong malagpasan. Hindi ito tungkol sa sisi, ito ay tungkol sa pag-unawa sa isa sa pinakamahirap na yugto ng buhay na adulto. Ang biolohikal na realidad na bihirang talakayin. Ang unang dapat pag-usapan ay biolohiya. Pagkatapos na 40, parehong lalaki at babae ay dumaranas na malalaking pagbabago sa hormone na lubos na nakaapekto sa kanilang damdamin, pag-isip at paraan ng pakikitungo sa mundo. Hindi ito simpleng pagbabago, ito ay mga malalalim na pagbabago na nakaapekto sa mood, enerhiya, pagnanasa, at kahit personalidad. Para sa mga babae, ang papalapit na menopause ay nagdadala ng matitinding pagbabago sa hormone tulad ng estrogen at progesterone. Ang pagbaba ng mga ito ay hindi lang nakaapekto sa sistemang reproduktibo, naapektuhan din nito ang mood regulation, stress response, kalidad ng tulog, at emosyonal na katatagan. Sa panahon ng perimenopause, na maaring tumagal na 4 hanggang 10 taon bago ang aktwal na menopause, hindi lamang bumababa ang hormone levels, pabago-bago pa ito, minsan nagbabago linggo-linggo. Nagresulta ito sa isang neurological roller coaster. Isang linggo, maaring normal ang pakiramdam ng babae. Sa susunod, bigla siyang nakakaramdam na matinding pagkabalisa, iritabilidad, o lungkot na walang malinaw na dahilan. Maaari rin siya makaranas ng brain fog, hirap sa pagtulog o biglang pagkawala ng gana sa pakikipagtalik. Ang mahirap dito ay kadalasan unti-unti at hindi regular ang mga pagbabagong ito. Hindi ito parang pagpatay na ilaw, mas parang dahan-dahang pagdilim at pagkurap ng liwanag. Maraming babae ang hindi agad na pagtatanto kung ano ang nangyayari, alam lang nila na hindi na nila nararamdaman ang dating sarili nila. Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan, ang mga lalaki ay dumaraan din sa katulad na proseso. Ang testosterone ng lalaki ay unti-unting bumababa simula edad 30, mga 1% bawat taon. Pagsapit ng edad 40 o 50, mas kapansin-pansin na ito. Ang pagbaba ng testosterone ay nakaapekto sa enerhiya, mood, motibasyon, muscle mass, at sexual function. Maraming lalaki ang nakakaramdam ng pagkapagod, kawalan ng gana, depresyon o iritabilidad. Minsan ay bumababa ang kumpiyansa sa sarili o nagbabago ang pakikitungo sa kanilang kapareha. Tulad ng mga babae, madalas hindi rin nila nakikita na hormonal ang ugat ng mga pagbabagong ito. Ang alam lang nila, para bang hindi na sila ang dati nilang sarili. Ang biolohikal na realidad na ito ay lumilikha na masalimot na dinamika sa relasyon, kung saan parehong partner ay dumaraan sa mga pagbabago ng sabay, madalas na walang sapat na kaalaman kung paano ito haharapin. Ang mga pagbabagong panloob at ang krisis ng pagkakakilanlan sa kalagitnaan ng buhay. Parehong dumaraan ang mga lalaki at babae sa malalaking panloob na pagbabago, madalas ng sabay. Wala na silang parehong pakiramdam na sila pa rin ang taong pinakasalan ng kanilang kapareha. At dahil unti-unti ang mga pagbabagong ito, madali itong mapagkamalang problema sa relasyon imbes na mga likas na pagbabagong biolohikal. Kapag ang isang babae ay nakararanas ng pagkabalisa o iritabilidad dahil sa hormonal changes, madalas itong personal na tinatanggap ng kanyang partner, imbes na maunawaan bilang reaksyong biolohikal. Kapag naman ang isang lalaki ay bumababa ang testosterone at naapektuhan ang kanyang enerhiya o interes, iniisip ng partner niyang nawala na ang atraksyon. Hindi naintindihan na ito ay epekto ng hormone, hindi ng damdamin. Ang malungkot, karamihan sa mga mag-asawa ay dumaraan sa mga pagbabagong ito nang walang sapat na pag-unawa. Ang mga normal na pagbabago sa kalagitnaan ng buhay ay madalas na pagkakamalang senyales ng kabiguan sa relasyon, personal na pagkukulang, o pagkawala ng pag-ibig. Ang ganitong hindi pagkakaintindihan ay nagdudulot ng tensyon at distansya sa panahong higit nilang kailangan ng pag-unawa at malasakit. Ipinapakita ng mga pag-aral medikal na ang hormone replacement therapy, tamang nutrisyon, ehersisyo, at stress management ay makatutulong ng malaki upang mapagaan ang mga pagbabagong ito para sa parehong kasarian. Ngunit maraming tao ang patuloy na naghihirap dahil hindi nila naunawaan kung ano ang nangyayari o nahihiyang humingi ng tulong. Ang pag-unawa sa biolohikal na realidad ay hindi dahilan upang bigyang katwiran ang masamang asal o problema sa relasyon.
Ngunit nagbibigay ito ng mahalagang konteksto kung bakit napakahirap ng panahong ito para sa maraming magkapareha. Kapag parehong tao ang nakararanas na malalalim na pagbabagong hindi nila lubos na naunawaan, nagiging mas mahirap panatilihin ang koneksyon at malasakit. Ang susi ay pagkilala na ang mga pagbabagong ito ay normal, may lunas at pansamantala, hindi ito permanenteng pagbabago ng personalidad o tanda ng katapusan ng relasyon. Ang mga magkaparehang nagkakaunawaan at nagtutulungan sa panahong ito ay kadalasang lumalabas na mas matatag ang samahan. Samantalang ang mga nakakamali na pagbasa sa mga pagbabagong ito bilang personal o relasyonal na kabiguan ay madalas na patuloy na nahihirapan. Ang krisis na pagkakakilanlan na nagbabago sa lahat. Higit pa sa biyolohiya, dinadala na edad na 40 pataas ang isang malalim na psikolohikal na pagbabago sa paraan ng pagtingin ng tao sa sarili, sa buhay, at sa relasyon. Tinatawag ito ng mga psikologist na midlife individuation process, isang panahon kung kailan muling sinusuri ng tao kung sino siya at ano ang gusto niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Para sa maraming babae, ang dekadang ito ay isang punto ng pagmulat. Pagkatapos ng mga taong ginugol sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng anak, o pagsuporta sa ambisyon ng partner, bigla nilang tinatanong ang sarili. Paano naman ako? Ano ang gusto ko? Sino ako bukod sa mga papel na ginampanan ko? Hindi ito pagiging makasarili o krisis, ito ay likas at malusog na yugto ng pagunlad. Ayon kay Carl Jung, ito ay panahong kailangang bawiin ng tao ang mga bahagi ng sarili niyang matagal nang naisantabi. Maraming babae ang nakakaramdam na matinding pagnanais na muling tuklasin ang sarili, ang mga pangarap, at kakayahan. Iba't ibang anyo nito, may mga bumabalik sa pag-aral, nagsisimula ng bagong karera, nagbabalik sa mga dating hilig, nagiging mas matatag sa pagpapahayag ng pangangailangan o humahanap na mas malalim at tunay na koneksyon sa mga tao. May ilan ding gumagawa ng malalaking pagbabago, lumilipat ng lugar, nagpapalit ng trabaho, o tinatapos ang mga relasyong hindi na nagbibigay kahulugan. Sa paningin ng partner na hindi dumaraan sa parehong proseso, mukhang biglaan at matindi ang mga pagbabagong ito. Madalas marinig ang iba na siya ngayon. Pero ang totoo, hindi siya naging ibang tao, siya ay nagiging mas totoo sa sarili. Ang mga lalaki ay dumaraan din sa katulad na pagkakakilanlan na krisis, ngunit iba ang paraan ng pagpapahayag. Maraming lalaki sa edad na ito ang nagsisimulang questionin ang mga desisyong ginawa nila. Tinitingnan nila ang kanilang karera at tinatanong kung sulit ba ang mga sakripisyo. Sinusuri nila ang kanilang relasyon at inisip kung tunay ba silang naging malapit o basta na lang nakasanayan. Tinitingnan nila ang kanilang kalusugan, lakas, at sigla ng may bagong pananaw. Habang nagiging mas halata ang pisikal na pagtanda, nagsisimula rin silang tanungin, ano ba talaga ang nagawa ko? Ano ang may iwan kong pamana? Ito na ba talaga ang lahat? Hindi ito simpleng mga tanong, ito ay mga tanong ng pag-iral, mga sandaling hinahamon ang pinakamalalim na bahagi ng pagkatao, na madalas humahantong sa panloob na kaguluhan. Ang hamon na midlife sa matagal na relasyon. Ang panahong ito ay nagiging lalo pang mahirap para sa mga matagal na magkasama, dahil kadalasan parehong dumaraan sa pagbabago ang dalawang partner, ngunit sa magkaibang paraan at bilis. Maaaring ang isa ay handa ng gumawa ng malalaking pagbabago sa buhay, habang ang isa ay nagsisimula pa lamang maproseso. Maaaring ang isa ay naghahangad ng bagong karanasan at panganib, habang ang isa ay nagnanais ng katatagan. Maaaring ang isa ay nangangailangan na mas maraming kalayaan, habang ang isa naman ay naghahanap na mas malalim na koneksyon. Ang ganitong magkakaibang pangangailangan ay maaaring magdulot ng matinding tensyon sa relasyon. Ang isang babaeng muling natutuklasan ang kanyang kalayaan ay maaaring magmukhang malamig o malayo sa partner na naghahangad na mas malaking lapit. Ang isang lalaking nagdadalawang isip sa mga naging desisyon sa buhay ay maaaring magmukhang hindi mapagkakatiwalaan sa partner na umaasa sa katatagan. Walang tama o mali sa kanila, nasa magkaibang yugto lamang sila ng sariling pagunlad. Pinalalala pa ito ng katotohanang maraming mag-asawa ang bumuo ng relasyon nila batay sa mga identidad at dinamika noong kanilang 20s o 30s. Ang taong pinakasalan mo sa edad na 25 ay hindi na siya sa edad na 45. At gayon din ikaw. Parehong nagbago, lumago, at umunlad sa mga paraang maaaring hindi na tumutugma sa orihinal na anyo ng kanilang relasyon. Ipinapakita ng pananaliksik na ang matagumpay na pangmatagalang relasyon ay nangangailangan ng paulit-ulit na renegotiation sa paglipas ng panahon. Kailangang muling suriin na magkapareha ang kanilang mga kasunduan, papel, at inaasahan upang maayon ito sa mga pagbabagong pinagdadaanan ng bawat isa. Ang dekada na 40s ay madalas na nagiging malaking punto na muling pag-ayos, ngunit maraming mag-asawa ang hindi nakikilala ang pangangailangang ito o hindi alam kung paano ito haharapin. Ang mga pagbabago sa pagkakakilanlan sa kalagitnaan ng buhay ay hindi mga problemang kailangang ayusin. Ito ay mga yugto ng pagunlad na kailangang marunong tayong pagdaanan.
Kapag naunawaan ito na magkapareha at sinuportahan ang paglago ng isa't isa habang pinapanatili ang koneksyon, mas nagiging malalim at totoo ang kanilang relasyon. Ngunit kapag nilabanan nila ang mga pagbabagong ito o itinuring itong banta sa relasyon, madalas itong humahantong sa alitan at pagkakalayo. Ang mahalagang pananaw dito ay, ang personal na pagunlad at kalusugan ng relasyon ay hindi magkasalungat, magkaugnay sila. Ang mga taong patuloy na lumalago at umuunlad bilang individual ay kadalasang nagiging mas mabuting, mas kawili-wiling partner. Ang tunay na hamon ay kung paano lumikha ng relasyong sapat ang kakayahang magbago habang pinananatili ang pundasyon na koneksyon at pangako. Paano malalampasan na magkapareha ang panahong ito? Mahalagang maunawaan ang mga hamon na midlife sa relasyon. Ngunit ang mas malaking tanong ay paano ito matagumpay na mapapamahalaan? Paano mananatiling konektado at lalo pang mapatatag ang magkapareha sa gitna ng magulong yugtong ito? Isa, bukas at tapat na komunikasyon. Parehong kailangang maging handa ang mga partner na pag-usapan ang mga nararamdaman at karanasang panloob kahit mahirap o hindi komportable. Kasama rito ang pag-usap tungkol sa mga pagbabagong hormonal, krisis sa pagkakakilanlan, sama ng loob, takot sa pagtanda, at nagbabagong pangangailangan. Maraming mag-asawa ang sanay ng umiwas sa mahihirap na usapan. Ngunit sa panahong ito, kailangang putulin ang lumang pattern na iyon. Kailangang maglaan ng oras para sa tunay na pag-usap, hindi lang tungkol sa schedule o gawain. Maaaring ito ay sa anyo ng lingguhang relationship check-in, mga date night na nakatuon sa koneksyon at hindi lang sa aliwan, o therapy na magkapareha para magkaroon ng ligtas na espasyo sa tapat na pag-usap. 2. Kapwa pag-unawa at suporta. Dapat kilalanin ng parehong partner na pareho silang dumaraan sa mahihirap na pagbabago, sabay, ngunit hindi magkapareho. Imbes na mapaligsahan kung sino ang mas nahihirapan o kung kaninong pangangailangan ang mas mahalaga, dapat nilang harapin ito bilang koponang magkasama sa laban. Kailangang tandaan, ang mga pagbabago ng iyong partner ay hindi laban sa iyo. Kung siya ay nagiging mas matatag o mas independent, hindi iyon pagtanggi, paglago iyon. Kung siya ay nagiging tahimik o nagmumini-mini tungkol sa buhay, hindi iyon paglayo, pagbabago iyon. Ang kakayahang suportahan ang pagunlad ng iyong partner nang hindi ito tinatanggap bilang personal na banta ay napakahalaga. 3. Paghahandang muling ayusin ang relasyon. Ang relasyon na gumana noong 30s ay maaring kailangang baguhin para umangkop sa 40s at mga susunod na taon. Maaring kabilang dito ang pagbabago ng hasyan sa mga gawain sa bahay, pag-ayos ng mga pattern sa sexual na buhay, pagtatama ng usaping pinansyal, o pagbabago ng oras na magkasama at magkahiwalay. Ang matagumpay na renegotiation ay nangangailangan ng pagkamalikhain at kakayahang umangkop. Ibig sabihin nito ay pagtatanong na, ano ba ang kailangan nating dalawa ngayon? Sa halip na, ano ba ang napagkasunduan natin 15 taon na ang nakalipas? Kailangan ding maging handang mag-eksperimento sa mga bagong paraan ng pamumuhay bilang magkapareha at baguhin ang mga ito kung hindi gumagana. Ang mahalaga ay ituring ang relasyon bilang isang buhay na sistema na patuloy na umuunlad, hindi isang nakapirming kasunduan.